tanghali po sa kanilang lahat. Eto na naman po ako, si Marilyn Camacho, nakikipagtalakayan sa inyo, may kinalaman po sa Kefir Probiotics. Minabuti ko po na ulitin muna yung second, third, and fourth episode ng About Kefir. Kasi po marami pong hindi nakapakinig at marami po kasi hindi pa nakakaalam about Kefir na nagsasalit. Bumalik na uli ako sa radio. Kaya para ko po sa kapakanan ng lahat, minabuti ko na iulitin po uli ang second, third, and fourth episode kasi napaka-importante po nito. Makakatulong na malaki sa ating kalusugan. Ayon, yung mga hindi po nakapakinig, tatalakayin ko a little knowledge about Kefir Probiotics. Katulad nga ng binanggit ko, ang Kefir po ay isang uri ng probiotics na binubuo po siya ng symbiotic culture ng yeast and bacteria na pinerment po siya mula sa milk, animal milk na hindi pasteurized, hindi po niluto, or minsan ginagamitan din po siya ng coconut milk, coconut water, galing sa buko juice, o galing sa sugar water na tap water, na pinerment po siya through the kefir grains. At ang kefir grains po ay binubuo ng culture na yeast and bacteria with lactic acid, na pinerment po nila o binuro sa Tagalog. At 24 hours po nila itong pinerment. At kung titingnan po natin dito, ito ay slightly sour and carbonated dahil po sa fermentation. Ang kagandahan po nito, ang Kefir Probiotics po, ang pagkain po niya ay manggagaling mula sa prutas at gulay o grains, whole grains, na makukuha at doon po ay binubuo, doon niya nakukuha yung mga proteins, mga lipids, essential fatty acids na kailangan na ating katawan, at yung sugar na makukuha po sa halaman, sa gulay at prutas, na tutulong sa microbes bilang pagkain nila at yung mga fiber nito. Doon po niya kinukuha ang kanyang pagkain. Ngayon po, saan po ba nanggaling ang Kefir Probiotics bilang pagbabalik-aral? Ito po nanggaling sa Caucasian Mountain. Sa Turkey, sa Russia, ito nag-originate. At ayon nga sa binanggit ko, lahat po ng mga tao doon, nagtataka sila ang buhay 100 years mahigit, hindi po nagkakasakit. Namamatay lang po sila dahil sa katandaan. Ang sikreto po ng kanilang kalusugan ay ang Kefir Probiotics. Yun po ang sekreto nila, kaya napapanatili nila malusog. Ano po ba ang mga kagandahan ng bakit importante na uminom tayo ng Kefir Probiotics? Ito po ay tulad sa yogurt. Kung tayo umiinom ng yogurt, kapareho din po siya ng yogurt. Kaya lang ho, iba ho ang pagkaka-ingredients niya. Galing nga po siya sa coconut milk, coconut water, or hindi niluto na raw milk na na pinermented, or sugar water na nilagyan nila ng kefir grains para ma-ferment. Ngayon po, ang kagandahan po ng Kefir Probiotics ng classmate ko, kasi po ang classmate ko si Marigon, siya po ang nag-invento ng Kefir Probiotics. In-upgrade po niya ang paggawa po nito. Hindi po ito katulad na makikita natin sa internet na normal na paraan ng paggagawa ng Kefir Probiotic drinks. Siya po na na hybrid niya ang formulation niya. Kasi ang dami niyang inihalo mga prutas at gulay at leaves at essential fatty acids katulad ng BCO na makakatulong para sa ating kalusugan. Hinaluan din po niya ito ng molasses na galing po sa tubo na hindi po niluto. Lahat po ng kinailangan natin ay nilagay niya para sa ating kalusugan. Mga malunggay, guyabano, lahat po kasama na yung BCO, molasses, coconut sugar, yung mga malunggay, mga spinach, turmeric, marami pa pong iba siyang inihalo. 19 na ingredients ang inihalo ho niya sa Kefir Probiotics para sa pagpe-ferment. At hindi po raw milk ang ginamit niya. Coconut base ang ginamit po niya kasi ito po ang isa sa pinaka-potent ngayon na available na plant na tumutulong sa ating kalusugan. At kilala na ito ngayon sa buong daigdig sa medicinal properties po ng coconut. Kaya sa halip na raw milk po ang ginamit niya, coconut base ang ginamit po niya. Dahil alam niya, masigit po ang kagandahan nito sa ating kalusugan. At ang kagandahan po ng pagkakagawa po niya, hindi niya po ito niluto. Pinerment niya.
para makuha natin na 100% na enzyme na buhay dahil ito po ang tutulong sa atin pa cell repair, cell growth, vitamins, nutrients para bigyan tayo ng lakas at sugar at glucose at fuel sa ating katawan. Kasi kailangan po natin ng glucose na manggagaling sa prutas at gulay. At kakailanganin natin ng enzyme para makapag-repair po tayo at cell growth para kasi ang organ po natin, ang cells po natin, ang buhay po hanggang 120 days lang po. Pag wala pong cell regeneration, ay mabubulok po ang ating mga cells. Very high sa thiamine, B12, calcium, folates, and vitamin K2. Ang vitamin B12 po karaniwan nakukuha po natin sa animal product. Pero, sa Kefir Probiotics, kahit hindi po tayo mapagkain ng karne, kasi po delikado ang karne ngayon, dahil nga po dyan karaniwan, pagkain po kasi ng cancer yan, dyan siya dumadami. Dahil nga po sa mga pinapakain nila mga chemicals ngayon, mga pesticides, herbicide, hormone, karaniwan po kasi hindi na tayo sigurado sa ipinapakain nila. So, dahil po dito, dyan, nagiging pagkain po yan ng cancer cell. Kaya ang meat product po natin ngayon, karaniwan, naging pagkain ng cancer cell dahil sa chemical na pumunta sa laman nila at nakakain po natin. Ganon din po isda. Dahil sa malaking pollution po ngayon na isda sa dagat, nakukuha nila yung mga oil spilling, yung mga pollution na dumi sa dagat. Nakakain po ng mga isda na pupunta sa laman. So, ang nangyayari, pag kinain po natin, nakukuha na natin ng mga heavy metals na nanggagaling po sa isda at iba-ibang mga pagkain. Lalo po yung mga puset, yung mga hipon, mga scavengers po ng dagat yan. Sila po ang tagakain ng mga chemicals ng dagat. Kaya pag kinain po natin sila, lahat ng chemicals, heavy metals, mapupunta sa atin. At pag pumasok po sa ating katawan yon, heavy metals, chemicals, na galing sa mga pinakain nilang hormone and food processed, food additive, yan po ang nagiging pagkain ng cancer. Kaya mapapansin natin, yung 10,000 regular cancer cell natin sa ating katawan, kasi ang normal na healthy body po, ang normal cancer cell po lang natin dapat, lahat tayo meron, dapat 10,000 lang po cancer cell at napapatay din dapat to. Pero dahil po sa dami ng chemical na pumapasok sa ating katawan, dahil po sa ating kinakain, mula nga po sa mga pesticide, herbicide, food additives, heavy metals, mga toxin at drugs na atin naiinom, dumadami po ang cancer. By the time na malaman na lang natin, first stage ka na, second stage, third stage, fourth stage, o kaya yung ibang organ mo na ang nasira. Kaya ang kagandahan po ng Kefir Probiotics, tutulungan tayo para i-repair at palabasin ng toxin sa ating katawan. At ang B12, meron siyang B12 na nakukuha po sa mga karne at pisda. Karaniwan po ito sa karne, pero ang kefir po, bagaman plant-based siya, meron po siyang B12. Kaya advantage po yun. Kaya kahit di tayo makakain ng karne, lalo kung nag-iingat tayo, may B12 na po ang Kefir Probiotics. Lahat po ng B vitamins, meron po siya, na-extract po niya mula sa halaman na inilagay ni Marigons. Meron siyang biotin, tumutulong siya para kasi ang trabaho po kasi ng B vitamins, tinutulungan po niya para matunaw ang ating mga kinakain. Ano man yung inyong kainin. At ang Kefir Probiotics, kompleto din po siya ng protina. At already partially na digest niya, natunaw na siya. Kaya madali na siya magamit ng ating katawan. Kaya kahit hindi po tayo nakakakain ng karne, hindi po tayo nakakain ng isda, kung nagtitake po tayo ng Kefir Probiotics, para na rin po tayong kumain ng karne at isda. Kasi kompleto po siya ng protina na plant-based. Tapos, mayaman din po siya sa minerals katulad ng calcium, magnesium, phosphorus, na iyon po nakukuha niya mula sa carbohydrates, fats, and proteins na kinakain po natin. Ano po ba yung pinanggagalingan ng carbohydrates? Halimbawa, yung mga carbohydrate galing sa kanin, yung mga pasta, yan po. Yung mga sinapay, yan po pinanggagalingan ng carbohydrates, yung mga starchy foods. Yung fats naman, katulad yung nakakuha natin sa mga nuts, yung mga essential fatty acids, yung mga oil. At yung protein, yun nga po, maaring sa plant-based or maaring sa animal-based or fish-based. Yun po yung protein. Ngayon, ano po ba nagagawa nito? Yung carbohydrate, fats, and protein. Ngayon, dahil nga po sa Kefir Probiotics, yung minerals,
Ang tutulong para yung carbohydrate, fats, and proteins ay magamit niya dahil tumutulong ang calcium, magnesium at phosphorus sa paggamit po sa mga tatlong parts na to para mag-cell growth po tayo. Kasi kailangan natin ng cell growth. Kasi kung walang cell growth, masisira po organ natin. Kailangan may bagong new cell na kailangan tumubo, mag-multiply uli. Kasi 120 days lang po ang buhay ng cell natin. Kailangan lagi siya naggumagawa ng bagong cells. At kailangan din natin to para mapanatiling ating kalusugan at ang energy sa ating katawan. Kasi po, ang mga kinakain po natin katulad ng carbohydrates, yan po nako-convert sa sugar, yung glucose. At ang carbohydrate po, pag na-convert na po sa sugar or glucose, yung one molecule ingredients po niya, papasok na po siya sa ating cells at yun po ang pinaka-fuel natin para magkaroon po tayo ng energy. At yung fats and proteins naman, yung manggagaling sa essential fatty acids na makukuha po natin halimbawa sa nuts, sa seeds, sa grains, may mga fatty acids po yan. Ngayon po, para ang trabaho po nila, sila po ang building blocks ng cancer, building blocks po ng cells natin para mag-cell growth po tayo. Sila po ang, para kumbaga sa bahay, sila ang construction materials para mabuo po yung new cell growth natin. Yan po ang trabaho ng fats and proteins na kinakain po natin. Kaya lang, kailangan po sa fats, hindi po niluto. Hindi po dadaan sa, halimbawa din po yung mga seeds, buto ng kalabasa, sunflower seeds, mayaman po yan sa fatty acid, good fatty acid po yan. Kaya yan po, dyan nanggagaling po para sa growth po ng building blocks ng ating cell. Yung protein naman, pwede din natin makuha sa plant-based and animal-based. Ang plant-based po, makuha natin sa beans, sa mushroom, yan po ang protein-based, spirulina, nuts, seeds, katulad ng binanggit ko sa inyo, pumpkin seeds, yan. Katulad din po ng tenga ng daga, yung black mushroom, oyster mushroom. Manggagaling, alimbawa, yung ano po, yung galing po sa beans, yung toge, yan. Buko meat, protein din po yan. Yan po ang pwedeng panggalingan ng plant protein po. Kaya kahit di po tayo kumain ng meat o hindi man kayo kumain po ng fish, pwede po nyo substitute yan as plant protein. Katumbas na rin po siya. And kung may kefir probiotics po tayo at umiinom tayo, complete protein na po siya. Kahit hindi po kayo makakain yan, kompleto na po siya ng protina na katumbas na kinakain natin ng karne at isda at ibang protina na binanggit ko. Kaya, napaka-importante po ng kefir probiotics. Ngayon po, ang kefir probiotics, nagkakaroon po siya ng positibong effect sa ating bituka. Natutulungan niya ang bituka natin para ma-digest ang ating mga pagkain. Yung mga hindi po maiwan doon, yung mga pagkain na hindi undigested. Kasi pag hindi po na-digest yun, nabubulok yun. At pag nabulok yun, pamumugaran na yun ng mga bad bacteria. At pag pinamugaran po ito ng bad bacteria, sisirain niya pong ating katawan. Diyan po papasok at iba't ibang sakit natin. Nagkakaroon tayo ng gastrointestinal diseases. Pagka nagkaroon tayo ng gastrointestinal diseases, ayan na, sisirain na yung bituka natin. Ang kefir, mayroon po siyang antifungal, antibacterial properties na tutulungan tayo magamot ang sakit natin sa ating bituka. Ang isa pong karaniwan nagiging sakit po natin sa bituka, yung tinatawag nating colitis. Ang ibig sabihin po kasi ng colitis, nagkakaroon po ng pamamaga sa ating rectum. Yung rectum po kasi nandoon sa 6 inches sa ibaba ng ating large intestine. Nandoon po ang rectum. Ngayon po, pag namaga ang rectum, magkakaroon po tayo ng mga iba-ibang problema. Meron 3 pong classification ng pwede po maging problema po sa colitis, ulcerative colitis. Isa po, yung proctitis na sinasabi, yung rectum nyo po namamaga. Dahil nga po sa pinamugaran na ito ng mga bakterya. Kaya nagkakaroon ng infections doon sa rectum. Namamaga yun, dahil punong-puno ng bad bacteria.
Kaya inflamed rectum, namamagang rectum, yun po ang proctitis. Ngayon, minsan ang pamamaga tumataas po hanggang sa left side po ng ating large intestine. Tataas po ang pamamaga mula sa rectum, papataas po sa left side po ng ating large intestine. Yung ating bituka po, yung left side po no, mamamaga. Ang tawag po doon, left-sided colitis. Ang kaso, dumami po si bad bacteria. Inabot na po ang buong rectum hanggang sa left side, hanggang sa buong bituka po natin na maga. Ang tawag po doon, pancolitis. At namamaga na po ang ating buong bituka. Kaya pag ko namaga po yun, yung mga kinakain po natin, hindi na niya ma-store sa tiyan natin. Tapos, hindi na niya makilala kung ano ang gas sa liquid. Tapos, lagi po tayong punta sa toilet at lagi po tayong gusto natin dumumi. Na baka yung ibang lumalabas na yung parang diarrhea po na hindi nyo mapigil. Natatakot kayo baka lalo kung may occasion kayo. Nahihiya kayo dahil, naku, saan kaya akong toilet pupunta kasi medyo nakakaproblema po kayo sa pagdumi. Nagkakaroon tuloy kayo ng fear. Yan po ang karaniwang problema pag may pancolitis na po tayo. Effect po yan pag namamaga na ang ating buong bituka. Nagkakaroon kayo ng fear na. Kasi laging gusto nyo pumunta sa toilet. Dahil nga po sa pamamaga ng inyong bituka. Ngayon, marami pong sintomas ang ulcerative colitis. Pag namamaga ito, ang ilan sa mga simptomas, mapapansin po natin, yung meron tayong fever, paminsan-minsan, o low energy, nalalambot kayo, o fatigue, hapong-hapo kayo, or frequent small stool. Yung dumi nyo parang tain ng kambing, yung maliliit, yun po, mga sinyalis yun, na meron kayong ulcerative colitis. Pag laging ganyan ang inyong dumi. Meaning, namamaga ang inyong bituka. Hindi nga lang ho natin alam kung rectum yon o left side ng bituka nyo o buong bituka nyo. Yun po ang karaniwang ng bituka. Kaya yung iba, nagtitake po sila ng medicine or surgery pag sobra ang pamamaga. Dahil nga po sa sobrang pamamaga po ng colitis, dahil may problema siya sa gastrointestinal tract po niya o sa colon. May problema siya sa kanyang bituka. Hindi lang po yung bituka nyo ang nagkakaproblema. Pag may sakit po kayo ng colitis, iba pong bahagi ng bituka ng ating katawan na dadamay na rin. Nagkakaroon din ng effect. Pag may sakit po tayong ulcerative colitis, nahahawa na ibang part ng ating katawan, nagkakaroon ng reaksyon. Ano karaniwang yung mga reaksyon, affect sa katawan natin? Kung meron tayong ulcerative colitis, nagkakaroon tayo ng joint pain. Isa po yan sa sinyales kung may ulcerative colitis tayo. Joint pain, liver inflammation, pamamaga ng atay, osteoporosis, humihina ang inyong buto na madali itong masira at nagtitin ang inyong bones, lumiliit at madali itong ma-injury. Kaya lumulutong ang inyong buto na madali kayo mabalian. Yun po ang sinyalis ng ulcerative colitis. May epekto to, nagkakaroon kayo ng osteoporosis, nagkakaroon kayo ng sakit sa balat, skin problem, nagkakaroon kayo ng eye problem, nagkakaroon kayo ng mouth ulcer, yung singaw sa bibig, nagkakaroon kayo ng anemia. Kaya lahat po ng ito, apektado tayo pag meron po tayong ulcerative colitis. At yan po ay matutulungan ng Kefir Probiotics. Kasi po, ang Kefir Probiotics, ang trabaho po niya, papatain po niya ang bad bacteria sa rectum. Kung namamaga po kasi to, yung rectum natin at buong ating bituka, papatain niya yung bad bacteria doon. Kasi ay nagkokos po kasi ng pamamaga, mga bad bacteria. Sila po ang tagapatay ng bad bacteria. Pag napatay po yun, at isa po sa gagawin din po niya, siyempre, pag namatay po yan, mawawala po yung pamamaga. Mailalabas din po natin sa dumi kasi may cleansing properties din po siya. May detox siya. So, palalabasin niya yung mga inflammation, yung mga dala ng mga nana doon. Kaya minsan, mapapansin nyo, yung dumi niya para may sipon-sipon, whatever, na may mga, mapapansin nyo po yon. Ilalabas nyo po sa dumi yon. Yung mga cause na mga inflammation, may mga nana doon, nagdala na inflammation, dala ng bad bacteria.
dahil pinatay niya po yon ng Kefir Probiotics. So, pag nawala si pamamaga, lahat po ng ating nararamdaman na ito ay makakatulong din sa joint pain, liver inflammation, osteoporosis, skin problem, eye problem, mouth ulcer, anemia. Mababawasan din po ang nararamdaman natin doon. Yung fever, low energy, fatigue, yung frequent small stools, medyo hindi na natin masyado makikita po yung mawawala po yon. Kasi nawala po yung pamamaga ng ating rectum or buong bituka, yung colitis po. Kaya yan po ang nagagawa ng Kefir Probiotics. Ngayon, nakakatulong din po ang Kefir Probiotics sa bone health. Kasi po, ang kefir po, may good source po siya ng K2. Ano pa ba ang nagagawa ng K2? Ang K2 po kasi, minametabolize niya po yung calcium. Para sa ganon, ilalagay niya to, yung calcium, i-deposit niya sa appropriate na lokasyon sa inyong katawan. Kasi po, ang katawan po natin, pag kulang po ng calcium sa ibang part ng inyong buto, halimbawa sa inyong part ng katawan, kung saan po may kulang na calcium, ang gagawin po ni probiotics, dadali niya po doon, i-metabolize niya yung calcium, tapos dadali niya sa ibang part ng katawan nyo. Siya din po ang deliverer, parang postman siya. Kasi po yung Kefir Probiotics, mga bacteria po itong maliliit, made of bacteria and yeast. Lumilibot po siya sa ating buong katawan. Pag lumibot po niya, dala-dala na po niya ang nutrients. Kaya kung saan may kulang ng calcium sa ating katawan, dadali niya po doon yon. Kaya taga-deliver siya ng calcium. Ang hindi lang niya na pwedeng dalan, yung soft tissue natin at arteries. Eh siyempre hindi naman kailangan ng calcium noon. Yun lang hindi niya nadadalan. Yun lang part na yun na hindi niya kaya nandalan. Pero yung ibang part ng katawan natin na kailangan ng calcium, siya mismo ang nagde-deliver. Kaya nakakatulong siya sa bone health. Kaya maiiwasan natin ang osteoporosis. Kasi yung osteoporosis, ibig sabihin po ng osteoporosis, kulang po tayo ng calcium sa ating katawan. Ano po ba yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng osteoporosis? Kasi po, 99% ng katawan po natin ay made of calcium, yung buto natin. 99%. Ngayon po, ang nangyayari po dyan, pagka po, kasi ang blood natin, pag kinulang ng source ng blood sa katawan natin, ninanakawan niya yung buto ng calcium. Ang gagawin niya, may mga scavenger na bacteria na pupunta po sa buto. Ang process po na tinawag doon ay osteoblast. Ngayon po, yung processing na yon, yung scavenger na bacteria, pupunta sa buto, kukuha siya ng calcium sa buto. Dadali niya sa bloodstream yon para dalhin kung saan kailangan ng calcium sa katawan natin. So magkakaroon ng uwang doon, parang butas doon sa buto na kinuhanan po sa membrane ng buto kasi may membrane po ang buto natin. Doon niya nabubutasin niya, kukunin niya yung calcium, dadali niya sa bloodstream para ilagay sa ibang parts ng katawan natin for building. Kasi calcium po ang ginagamit sa building properties po ng construction, ng pagko-construct na ating cells. Ginagamit po sa construction yon. Ang tawag po sa building na yon ay ang proseso, yung formation, ang tawag po doon, osteoblast. Yung osteoblast naman po, ang gagawin po ni osteoblast, yung nabutas po na yon, lalagyan po niya yun ng collagen. Tatapalan niya po yon, yung mga nabutas niya sa membrane ng buto. Tatapalan yun, osteoblast na sinasabi. Kino-construct niya uli yon. Ngayon, ang nangyayari po, pag tumatanda po tayo, ang calcium po natin bumabagal. Kasi nga po, lalo kung hindi po kayo mapagkain ng mga calcium-rich food na manggagaling po sa prutas at gulay. Pag kulang po tayo noon, bumababa po yung calcium deposit natin. So, ang nangyayari, ang trabaho po ni osteoclast po, kuha po siya ng calcium. Lagay po siya ng lagay sa sa bloodstream dahil kailangan natin. Si osteoblast naman po, ang trabaho niya magtapal sa pinagkunan. Binibuild niya yung butas para tapalan yon. Inire-repair niya yung cell na pinagkunan. Mas madami po kinukuha kaysa po sa nire-repair doon sa pinagkuhanan niya na may butas. Di syempre nakulangan po yung buto natin. Imagine niyo, kung 99% ang calcium natin, paano kung 50% na lang nandoon, madaming nakuha. Na-overan yung kuha kaysa sa repair, yung tapal. Tapos hindi nalalagyan uli ng calcium kasi kailangan mag-take uli tayo ng calcium. So ano mangyayari ngayon? Lulutong ngayon ang buto nyo. Madali kayong ma-weaken yung bones. Pagdating po ng 75 years old, ang buto nyo pa lumiliit, nagtitining po yon.
sa gusto po natin, haharapin po natin yon. At the age of 75, liliit ang buto nyo, magtitining because of lack of calcium na dahil nga po sa pag-age natin na kinukuha po niya, nilalagay sa ating dugo. So, ang trabaho po ni Kefir Probiotics nga po, kasi may calcium po siya, ang gagawin po niya, yung calcium, ilalagay niya po doon sa kailangan. Kaya yung mga may butas-butas po na yon because of osteoblasting, tutulungan niya yung osteoblasting procedure, yung construction of the building of the bones na may butas na pinagkunan ng calcium. Tapos yung K2, lalagyan niya uli ng calcium yon. Kasi kinuhanan po ng calcium yon ng osteoclast through osteoclast process na ilagay ngayon sa blood yon. So ang gagawin naman po ni Kefir, yung calcium na meron siya, ilalagay niya ngayon sa calcium na kinuha sa buto. Ilalagay niya ngayon sa part na walang calcium na bawasan. So, mapupuno ngayon ng calcium yon. Tapos magtutulong din siya sa construction, yung osteoblast. Pagre-repair ng collagen, tutulungan niya po. So, hindi na mahihirapan yung ating katawan sa pagre-repair kasi tumutulong si Kefir Probiotics. Nabigyan niya ni calcium si katawan, natulungan pa niya sa construction. Yun po ang nagagawa ni Kefir Probiotics. Tapos, ganun din po, ang Kefir po, nagre-regulate din po siya, tumutulong din siya sa ating immune system. Karaniwan, meron nag-i-sneeze kayo o madali kayo mamantal, may nakain kayong pagkain na allergy. O kaya allergy kayo sa ibang mga pagkain o dust or whatever na allergy kayo. Ngayon, ang gagawin po kasi ni Kefir Probiotics kasi po, pag may allergy po kasi tayo, yung katawan po natin, meron po tayong tinatawag na IgE production. Yung immune cells po natin ay binubuo ng B cells. May B cells po tayo. Ngayon yung B cells na yon, may IgE production po yon. Pagka tumaas po, kasi na-allergy kayo, maglalabas po siya ng IgE production. Pag lumabas po yon, ang mangyayari, meron po tayo tinatawag na mast cell, yung mga cells po natin, kumakapit po siya sa muscle natin. Ngayon, pagka kumapit po siya doon, hindi siya natatanggal, masyado siya madikit doon. Ngayon, pagka lagi tayo nakakakain ng mga allergic food, naiipon po yun, na-over po allergen sa ating katawan. Ngayon, pag na-over po yun, dyan papasok yung mga histamine, lalabas yan yung mga histamine. Yun po, doon po naggagaling kung bakit nagkakaroon tayo ng allergy. Pag nagkaroon na tayo, nagbibuild na siya ng histamine sa ating katawan. Pag nag-build na po siya, at ibang mga enzyme at protein na nagkakos po na allergy. So, pag nag-build po iyon, lalabas ngayon yung may mga ingredients na lalabas sa cells natin na nagkakos po na allergy. Kaya mangyayari, aalsa kayo ngayon, magkakaroon ng inflammation. Kaya namantal na maga. Yun po yun. Because of overproduction ng IgE production at cytokine production. Effect po yun ng kinain yung allergy kayo. Ngayon, ang gagawin naman po ni Kefir Probiotics, pahihinain niya yung paglabas ng IgE production at cytokine production. Pipigilan niya yon para hindi maglabas ng marami. Kasi pag naglabas po na marami ng IgE at saka cytokine, yun po ang magpapadami ng paglabas ng mga histamine at iba-ibang para kayo mag-inflame, para mamaga kayo. Kaya para hindi kayo mamaga o ma-allergy, pahihinain niya yung paglalabas po ng IgE production at cytokine production. Minomodulate niya yon. Yun po ang trabaho ng Kefir Probiotics. Kaya, napapababa niya po yung allergic response. Kaya kung mabilis kayo ma-allergy, hindi na kayo masyado na-allergy. Konti, hindi na masyadong grabe. At hindi masyado na-i-inflame. Tapos, ang Kefir Probiotics din po, mahusay din po siya sa meron din po siya tinatawag na sugar byproduct, yung tinatawag po na kefiran. Ang kefiran po, ito po ang pinaka-sugar product po ng Kefir Probiotics. Nare-reduce nga po, katulad ng binanggit ko po sa inyo, ito po ang nagpapababa ng allergic inflammation natin. Kaya hindi po kayo namamaga sa allergy nyo. Nasusuppress nga po niya yon. Yung kefiran sugar na yun ang nagpapababa ng IgE production at cytokine production. Kaya yung allergy nyo, hindi po gumagrabe, kundi nalalesen ang allergic response nyo po. Ngayon, may anti-tumor effect din po siya.
In one study, nakita po nila, yung pag nagtitake po tayo ng Kefir Probiotics, nakakatulong po yon para napipigilan yung paglaki ng tumor growth at yung induce apoptotic form of tumor cell lysis that play role in cancer prevention. Ang nangyayari po kasi ng apoptosis, ibig sabihin, program cell death. Meaning, ang cell po natin namatay. Kasi po, karaniwan po kasi, pag may tumor growth po, or cancer growth, hindi po namamatay ang cancer cell. Hindi po namamatay ang tumor. Kasi po, karaniwan po sila, wala po silang breeding. Wala silang ilong, kumbaga sa atin sa tao. Wala silang breeding cycle. Kasi po, ang normal cell po, may breeding cycle po yan. At para kompleto siya, yung cells, at ang buhay niya 120 days. Ang tumor po at ang cancer cell, wala po silang breeding. Anaerobic po sila. Wala silang breeding. So, pag wala silang breeding, hindi sila namamatay. Multiply lang sila na multiply. So, ang gagawin po ng Kefir Probiotics, magkakaroon po ng cell death. Tutulungan niya yung tumor na yon na cell at yung cancer, mamatay, ipoprogram niya yung para mamatay na kusa. Kaya sa halip na hindi siya mamatay, mamamatay siya. Kaya magkakaroon po siya ng, kumbaga, para mo na siyang chemotherapy. Kumbaga sa kung paanong may chemo, siya naman, natural chemotherapy po siya. Naglalabas po siya ng sodium butyrate chemical properties, na ang trabaho po ng sodium butyrate chemical properties, yung po ang natural chemotherapy na meron ng Kefir na para yung cancer cell or tumor cell kusang mamatay, program cell death. Yun po ang mangyayari sa kanila. Kaya yung tumor cell lysis, napapatay niya po yung cell. Kaya yung tumor growth, sa halip na lumaki, lumiliit kasi namamatay po. Ganon din po ang cancer. Kaya nakakatulong po siya sa cancer prevention. Ang Kefir Probiotics din po, meron po siyang chemical compounds. May antimicrobial po siya at anti-inflammatory agents. Kaya mabilis po siya tumulong sa kung tayo may sugat, madali po siya itong gumaling. Nakakatulong po ito sa Kefir Probiotics. Katulad nga ng binanggit ko po sa inyo, ang Kefir po, yung iba ginawa po siya sa raw milk, coconut water, at sweetened water. At mayaman po siya sa lactic acid at bacteria and yeast. Ang total number po na strain po ng Kefir, marami po siyang strain. Binubuo po siya ng kulumpon ng mga bacteria and yeast. At ang number po nila napakarami. Yung kulukulumpon, ang water strain po, 57 lactic acid bacterial strain, na mga kulukulumpon po yon. Some acetic acid bacterial strain na kulumpon, 4 yeast strain na kulumpon, up to 453 different bacterial strain na identify po sa water Kefir. Kaya yung 500 ml glass po ng homemade Kefir, ang laman po noon, 5 trillion beneficial microorganism. Imagine niyo, yung isang Kefir drink na 500 ml na glass na Kefir Probiotics drinks, imagine niyo, 5 trillion beneficial microorganism ang nandoon po. Bakit kailangan po natin ng ganong kalaking microorganism sa katawan natin? Ang katawan po kasi natin, binubuo ng 80% na microflora na live microorganism para maging healthy ang ating katawan. At 20% lang po ang kailangan ng katawan natin na bad bacteria. Kailangan po ng katawan natin 80% na good bacteria, microflora, na kailangan na good bacteria of yeast and bacteria, na siya pong tumatrabaho para sa pagre-repair at pagbibigay ng nutrients sa ating katawan. Kaya yun pong kailangan natin trilyon. Kasi ang katawan po natin ang buong katawan po natin binubuo po ng 10 trillion. 10 trillion po cells ang buo ng ating katawan. The whole body is made of 10 trillion cells. Pero, ang katawan po natin ay kailangan 100 to 300 trillion cells para gumana ito ng normal. Kaya ang laki po ng difference. 10 trillion is to 300 trillion probiotics. 10 trillion cells, 300 probiotics kailangan po natin.
Iyan po ang ratio po niya para maging normal po ang ating healthy body. Ang Kefir Probiotics ay kinocolonize niya po. Kailangan ang ating buong GI tract, intestinal tract. At marami po siya mga friendly bacteria na hindi matatagpuan natin sa iba-ibang yogurt na nabibili natin sa buong mundo. Wala po sila nito. Si Kefir po, siya lang ang merong ganitong klaseng bacteria. Bihira po ito makita sa ibang yogurt drinks, probiotic drinks. Siya lang po ang meron nito. Kaya kakaiba po siya. Very high breed po siya. High quality po siya. Ano-ano po ba yung mga bacteria na to na sa kanya lang makikita? Lactobacillus caucasus, Leuconostoc acetobacter species, Streptococcus species. Meron din po siyang beneficial yeast na sa kanya lang din makikita. Saccharomyces kefir and Torula kefir na nagdo-dominate, kumokontrol, nag-eliminate ng destructive pathogenic yeast in the body. Kaya yung mga yeast na very nakakasira sa ating katawan, siya po ang pumapatay nito. Pumupunta siya sa mucosal lining ng ating bituka. Yung yeast and bacteria na to na friendly. Parang SWAT team po sila. Mga soldier na siyang lumilinis ng ating intestine para tanggalin yung mga pathogens katulad ng E. coli, intestinal parasite, kahit nga yung mga worms na tutulungan niya para lumabas sa bituka natin. Yeast, bacteria, mold, fungi, parasite, yan. Natatanggal po ng Kefir Probiotics yan. Yung mga parasitic na nakakasira sa ating katawan, tinatanggal po niya, pinapatay niya. At marami po siyang nutritive value na tumutulong sa pag-digest sa ating pagkain para mapanatiling ang ating bituka ay malinis at very healthy. Ang curd size po ng kefir, kung titingnan nyo po ang milk, ang curd size po ng milk malaki. Pero yung curd size po ng kefir, mas maliit siya kaysa sa yogurt. Kaya madali siyang i-digest ng mga baby. Kaya napakaganda rin po itong ipinapainom sa mga baby. Kahit sa mga invalid at yung mga elderly, mga may edad na natin, mga mahal sa buhay. Kasi nakakatulong po ito sa digestive disorder po natin. Katulad po yung mga feeding babies, nakakatulong po ito para sa mga food allergies po ng mga baby. Para mabawasan po ang food allergies ng mga baby. Tapos yung lactic acid naman po and kefiran, proven po ito, nare-reduce po niya po ang certain cancer with anti-inflammatory properties. Kasi po, ang trabaho po kasi ng lactic acid, ang kefir po, may isa siyang uri ng lactic acid, mas marami. Yung right turn lactic acid. Dalawa po kasi ang uri ng lactic acid. Yung right turn and the left turn. Yung right turn, ito po ang natural lactic acid na nakikita natin sa ating katawan, na ginagamit po ng ating katawan para mapanatiling normal ang ating health. Yung left turn lactic acid, yun po nakikita na nakukuha natin sa mga processed food, mga pasteurized milk, processed food, food additives, yung mga cooked food, doon po nakukuha yung left turn lactic acid. Pag pumasok na po sa katawan natin yun, nagiging toxic na po sa katawan natin yun. Kaya nagiging foreign bodies na sa ating katawan. Hindi siya kilala ng katawan natin. Hindi siya ginagamit. So, pag napunta po siya sa cells, ang nangyayari, ano po siya, na nalalason. Nalalason po siya, na siya nagkokos ng cancer. By next week, medyo, kasi 11:30 nag-start. 11:30 nag-start. So, nalalason. So, ang nangyayari po, nalalason po yung cancer cell. Ay, yung cells po, nalalason yon. So, pagka nangyari po iyon, so, ang trabaho po ng Kefir Probiotics, tinatanggal niya po yung right turn lactic acid. Ilalabas niya po ngayon yon.
yung right turn, ay, yung left turn na, mali po ako. Yung left turn po, kasi na-over lactic acid po tayo sa ating cells. Pag na-over po kayo, dyan po nagkikreate yung pagdami ng cancer cell. Kasi nagiging toxic, pagkain po kasi ng cancer yon at tumor cell. So, ang trabaho po ni Kipir, since may right turn lactic acid po siya, ang trabaho po ni right turn lactic acid, yung left turn lactic acid na napunta po sa cells, na siya nagpapadami ng cancer, palalabasin niya yung sa cancer. I-detox niya yon. Tapos pag na-detox yun, ilalabas nyo po sa ihi yun. So, ang gagawin ngayon ni lactic acid na right turn na nanggaling sa Kipir, i-repair niya ngayon yung cancer cell. So, pag ni-repair niya yung cancer cell at tumor cell, bibigyan niya ngayon ng breathing kasi may kakayan po siya mag-repair to the lactic acid na right turn lactic acid na meron ng Kipir. I-repair niya ngayon yung cancer cell or tumor cell. Kaya yung ibang cancer cell at tumor cell, yung iba, hindi ba sabi ko sa inyo, cell death. Yung iba, hindi po cell death ang mangyayari. Ang mangyayari po doon, from cancer cell, tumor cell, magiging normal, i-convert niya po to sa normal cell. Kasi para maging normal cell kayo, yung cancer at tumor, para maging normal po yung kailangan lang nila yung breathing properties. Bibigyan sila ng breathing properties. Cell repair niya yon. So, pag cell repair niya, from tumor cell to cancer cell, mako-convert ngayon yun sa normal cell. Kaya nangyari, normal na siya. Kaya yung cancer at tumor nabawasan, naging normal cell na yung iba. Yung iba naman naging cell death, pro-apoptosis. Kaya yun po ang mga nagagawa niya. So, yun po ang nagagawa ng lactic acid. At the same time, yung lactic acid, tumutulong din siya para yung pagkain hindi mabulok po sa ating bituka. Yun po ang nagagawa po niya. Tapos, bukod po doon, yung pong, ito pong Kefir Probiotics, nakakatulong din po siya para yung digestion po natin, gumanda yung ating digestion, at yung upset stomach, tulungan tayo, yung lactose intolerance, naiinom natin yung milk na hindi naapektuhan yung pagtatae, diarrhea, nakakatulong siya na dahil sa antibiotics na treatment at high cholesterol, naaalis po niya yung bad cholesterol sa ating katawan, napapaliit niya, nilalabas po natin through detoxification. Tapos, yung mga hindi po balanse ang ating bacterial balances, kasi pag hindi balanse po ating bacteria, ang tawag po doon dysbiosis. Pag may dysbiosis tayo, poor bacterial balances, imbalance po yon. Kaya ang nangyayari, tumataas po yung blood sugar level po natin. Nagkakaroon tayo, mahilig tayo sa matamis, may sugar craving, may weight gain, tumataba tayo. Ang immunity natin, panlaban sa sakit, mahina, low energy, nalalambot, may digestive disturbance tayo, mapagsakit lang siya, nagtatai tayo. Kaya lahat po to nagkakaroon ng problema. Para malabanan natin yung mga karamdaman na to, kailangan ma-restore ang balanse ng ating microflora. Ang Kefir Probiotic, ibabalanse po microflora natin. Kasi po pararabihin niya uli ang good bacteria. Pag uminom po tayo ng Kefir Probiotics, mag-multiply po sila. Kaya magbabalanse po ang ating microflora ng body natin. Kaya pag nagbalanse po iyon, bababa ang sugar nyo. Kasi sa inyong blood. Kasi kakainin po niya yung sugar na excess. Kinakain niya yung sugar excess sa blood nyo. Kaya magbabalanse kayo. Hindi na kayo maghihilig sa sugar cravings. Iyon pong effect pag inom po kayo ng Kefir Probiotics. Tapos papayat po kayo. Nakaka-weight loss po siya. Tapos lalakas ang immune system. Kasi padadamihin po niya yung natural killer cells nyo, yung B cells nyo, yung T cells nyo. Yung thymus po kasi natin, pag nagkakaedad tayo, humihina na po yung yung pagbibigay sa atin ng energy. Yan na po nagbibigay sa atin ng T cells para lumaban sa mga bad bacteria. Yan po nagpapalakas ng ating immune system. Pag nagkakaedad, bumababa po ang thymus. Ngayon, ang thymus po, ang pagkain po niya, yung binibigay po ng Kefir Probiotics, yung nagagaling sa microflora. Umaasa po siya sa microflora. So, ang thymus po, pag nabigyan ng good food from the Kefir Probiotics, magkikreate ulit siya ng T cells, B cells. Yun po ang kailangan natin para lumakas ang immune system natin. At doon po nanggagaling yung mga natural killer cell, yung mga macrophages, yung mga phagocytosis. Yan po ang mga blood na kailangan natin para bahagi po yan ng properties ng immune response natin. Bahagi po yan ng immune system natin. Yan mga soldier ng ating katawan para labanan po lahat ng karamdaman natin. Parasitic,
bacteria, fungi, yeast, mga infection, cancer, bukol, lahat po ng karamdaman, yan po ang tagalaban. Yan po ang trabaho po niya. At siya din po ang tagabigay na energy. Kasi kaya naman nabibigay na energy, kasi po ang Kefir Probiotics, dala-dala po niya yung enzyme 100% buhay. Ang cell po natin hindi bubukas hanggat po yung enzyme hindi 100% buhay. Siya po ang pinakasusi para makapasok sa cancer cell po natin. Oo, para makapasok sa cancer cell po natin. Ngayon, pag nakapasok na po yun, siya po ang magbibigay na energy. Ngayon, itutuloy ko na lang po ito next week, itong about Kefir Probiotics. Itutuloy ko po about the cancer properties po ng Kefir. At kung interesado po kayo sa Kefir Probiotics, meron din po itong business. Kasi po, yung ka-eskwela ko, connected siya sa isang company. Itong company dito, nagbibigay siya ng pension for everybody. We just buy the product. Ituturo ko sa inyo. At on the 13th month, pwede po tayo magka-pension, 9,000 monthly. On the second year, third year, 7,000 ng pension plus 2,000 probiotics. Fourth year, kung mamimili po tayo, may commission din po tayo sa company. Kung tayo mamimili at may sponsor din natin ng mga kakilala natin. Meron po siyang business opportunity na pwede kayo makipag-ugnayan sa akin kung interesado kayo. Tapos may isa din pong business akong iniaalok sa mga tao. Halimbawa po yung mga nurses. Yung mga gusto po magturo abroad ng mga teacher, hindi po nurse. Mga teacher po, gusto magturo abroad, 50,000 pataas ang sweldo with accommodation, or magturo through the internet, English, Skype nyo kayo magtuturo, $20 per hour ang kita nyo. Makipag-ugnayan kayo sa akin, meron pa akong company na mai-introduce sa inyo. Tapos meron din pong napkin ako na pwede nyong itapal, na lumiit no si prostate, lumiit yung iba-ibang sakit sa cancer, pag tinapal nyo, napapalabas niya yung nana, at iba-ibang sakit. Meron po akong gano'n na makakatulong sa health nyo, at the same time, kikita po kayo. Tapos meron din po ako isang company na nakaugnay po ako na may libre registration, pwede kayong bumili sa kanila ng utang lang, 1,000 worth, 25% discount, mga panlaba at iba-ibang home care products, na utang 37 days to pay, at the same time, pwede po kayong kumita. So, ito po ang mga ilan na pwede kong i-alok sa inyo as business opportunity. Makipag-ugnayan lang po kayo sa akin, sa aking cell number, 0908-8919-303, 0908-8919-303, 0908-8919-303. Ang aking telepono, 047-237-6575, 047-237-6575, 047-237-6575. Kung gusto nyo pa mapanood sa YouTube to, pwede nyo mapanood www.youtube.com/user/GMC Foundation, www.youtube.com/user/GMC Foundation, www.youtube.com/user/GMC Foundation. At aking pong bahay ay 117 St. Joseph Street, Balangas City, Bataan. 117 St. Joseph Street, Balangas City, Bataan. Yung dati pong St. Joseph Pawn Shop, doon po ako nakatira, yung building na yon, yung dating Radio City nung araw, yung dating Sam's Pizza, yung building na abandonado na, katabi po ang building ko. Iyon po ang aking bahay, may gate po doon. Doon nyo po ako puntahan kung interesado po kayo mamili ng Kefir Probiotics for your health, at kung interesado rin kayo sa business